Hey guys, sasagutin ko yung tanong bakit hindi magandang gawing breeder yung mga chapsur o yung mga three-way cross na baboy. Kumusta kayong lahat mga ka-farm boy? Ako nga pala si Doc Benz, isang lisensyadong veterinary sa Pilipinas at kasalukuyan nagtatrabaho bilang isang simpleng swine production technician dito sa Canada. At tulad din sa mga milyong-milyong OFW sa buong mundo, pansamantala kong iniwan ang aking mga mahal sa buhay at ang aking pagiging veterinary sa Pilipinas sa pag-asang mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Ang Canada ay isa sa mga bansang may pinaka-progresibong agrikultura, lalong-lalo na sa pagdating sa industriya ng pagbababuyan. Kaya naman mas pinili kong magtrabaho dito sa bansang ito para aktual kong matutunan ang mga kasanayan, mga teknolohiya at mga makabagong pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy. Sa page na ito ay kinagagalak kong ibahagi sa inyo lahat ng kaalaman at karanasan na aking babaunin pag-uwi ko ng Pilipinas. So, yung problema ng mga karamihan sa atin, lalong-lalo na yung mga backyard racers na binabarat na mga buyer yung binibenta nilang baboy. Dito yung pinakadahilan, okay? So, nag-uumpisa yan guys sa genetics or sa breeding mismo. Okay? So, pag bumili ka kasi ng patiner or yung three-way cross na talaga sa mga farm, nakadesign na yan guys para sa pambenta. Kasi yung bloodline yan, tatlo na. 25% landrace, 25% large white, 50% durok kasi yun yung pinaka-purpose. Durok yung gagamiting terminal bore para obvious yung itsura ng durok kasi yun ang hinahabol yung itsura ng durok na brusko, malaman, manipis ang taba, juicy yung laman niya. So high quality siya pang karne. Ang problema, kapag ginamit mo yun as a breeder or inahin, lalahian mo ulit siya ng another boar. Okay? So ang mangyayari, yung 50% na bloodline ng durok, bababa siya. So, kung gumamit ka ng landrace na similya, yung landrace dun sa dugo niya, papataasin niya. So, magiging 50% ulit yung dating 25% ng landrace. Same lang yung large white na 25%. Yung durok bababa, magiging 25%. So, ang mangyayari niyan, yung physical looks ng baboy, pabalik siya dun sa itsura ng landrace, which is pang breeding siya. Okay? So, mawawala yung itsura ng pangkatay. So, pagdating ngayon ng buyer, babarating ka kasi hindi naman pangkatay yung itsura ng baboy mo, pang breeding yan Okay? So yun yung pinaka-itsura guys. Ang pinaka-solusyon dyan para mapaganda natin yung lahi ng baboy or yung itsura ng baboy na pangkatay talaga. Gumamit tayo ng mga hybrid or yung mga F1. Okay? Pag sinabing F1, ito yung mga lahi ng galing sa pure breed na large white, pure breed na landrace. So F1 ang tawag dyan guys. Yun yung mga hybrid. Okay? So dalawang lahi lang ang nasa dugo niya. Ngayon, yun ang bibilihin mong, papalahian mo ngayon sa terminal bore. It's either durok or pit train. So, ang mangyayari dyan, ang product niya, 25% landrace, 25% large white, 50% durok. Ibig sabihin, mas mataas yung 50% sa dugo niya ng durok or pit train. So, pagdating ng buyer, nakita niya na, ay durok yung itsura, pero maputi. Kasi yung physical niya, makukuha niya dun sa ibang lahi. Okay, pero yung laman, kasi yun yung nakukuha, laman, yung quality ng karne, tapos yung nipis ng taba, good dyan sa durok. Okay? So sana guys makakuha kayo ng idea dyan sa mga nag-uumpisa pa lang. Pag-isipan nyo yan. Huwag kayong bibili ng mga chapsuy. Lalo na kung bumili ka dun sa kapitbahay mo. Baka hindi lang 3-way, 4-way cross yun. Baka nasa 10th crossing na. Okay? So chapsuy na yun. Okay guys? So it boils down from the breeding or genetics. Medyo mas mahal nga lang yung mga pure breeds or mga F1 kumpara dun sa mga three-way cross or mga patiner. Okay, pero kailangan na magsakripisyo kasi at the end of the day, kikita ka din naman dun kasi mababawi mo yung product na hinahanap mo. Okay?